Nagpapatuloy naman ang pagdinig ng Senate Committee on Energy sa mga panukalang batas para alisin ang singil sa system law sa ating mga bayarin sa kuryente. Para sa Update Live mula sa Senado may Express Report, si Mobile Journal, Merriwan Reyes. Merriwan, ano ba yung napag-usapan dyan sa hearing? Ruth, focus sa nagpapatuloy na pagdinig sa ngayon kung maaari raw bang alisin itong non-technical systems laws o yung singil para sa mga nanakaw na kuryente o di kaya yung mayroong sirang metro upang hindi na raw ito ipasa sa mga tapat na nagbabayad ng kuryente. Tugon dito ng ilang ahensya, posible raw pero kailangan din ng industriya ng dagdag suporta. Gihit kasi kanina ni Tulfo, naiintindihan nilang may epekto sa mga kumpanya ang pagtanggal ng technical systems loss o ang natural na nawawalang enerhiya habang dumadaloy sa mga linya, pati ang non-technical systems loss o ang mga sadyang ninanakaw na kuryente. Pero hindi raw kasi katanggap-tanggap na ang ordinaryong mamamayan ang nagbubuhat ng kawalan ng kuryente ng mga distribution utility at electric cooperatives. Kaya unang tanong ng senador, baka pwedeng matanggal ang non-technical systems laws at ang buwis na pinapatong pa rito. Ayon kay Energy Regulatory Commission o ERC Chairman Attorney Francis Saturnino Juan, posible ang pagbabawal na ng recovery cost para sa non-technical systems laws na sa kasulukuyan ay nasa 1% ang hati sa singilin. Makakatulong din daw sa pagsunod ng mga kumpanya kung mababago rin ang porsyento ng kung magkano sa mga nawalang kuryente ang pwedeng ipasa sa mga consumer nito, pati ang pagbibigay ng allowance sa kanilang taripa. Paliwanag din ng ERC, gumagawa na sila ng paraan para matanggal ang value-added tax o VAT sa pangkalahatang systems laws. Suportado naman ng Department of Energy ang layuning huwag ipapasa ang inefficiency sa mga consumer. Gayunpaman, binigyang diin ni DOE Undersecretary Attorney Riolita Inocencio at National Electrification Administrator Antonio Mariano Almeda na kailangan tulungan ang mga EC na masugpo ang pagnanakaw ng kuryente sa pamamagitan ng pag-amyenda sa Anti-Pilferage Law. Inihayag din ng NEA kanina na batay sa datos noong Mayo 2026 mula sa 94 na ECs, umabot sa halos 3% ang non-technical systems laws kung saan tinatayang may 40,000 na illegal consumers ang walang metro. Sagot naman ni Tulfo, hindi dapat pumasok sa negosyo ng serbisyo ang mga kooperatiba kung wala silang sapat na puhunan para sa mga kagamitan tulad ng metro. Ruot nasabi rin ni Senator Tulfo na pwedeng isa o dalawang pagdinig na lang ang gagawin ng komite patungkol dito sa systems laws na singilin. Sunod naman ay isasailalim ang komite sa isang technical working group para iproseso o trabahuin naman yung panukala tungkol dito. Plano naman nila na bago magpasko ay mapapagaan na raw kahit papaano ang bulsa ng mga kumukonsumo ng kuryente. Balik sa iyo, Ruth. Merriwan, nabanggit mo ang mga kooperatiba or kahit itong mga malalaking power companies, no? Parang naresolve ba yung issue kung kanino kaya ipapasa itong system loss charge kung sakali? Ruth, lumalabas pa rin kasi talaga dito pag tinanggal sa mga consumer ng kuryente yung singilin, sa mga kumpanya talaga babagsak. Kaya naman ang panig dito ng industriya, pwedeng may pagkalugi, pwede rin may pagbagsak o kaya paglumo naman ng industriya ang tinitingnan dito. Kaya ang nagiging suwestyon ni Senator Erwin, kung hindi pwedeng matanggal yung technical systems laws na sinisingil dahil nga ito yung sa natural na nababawasan yung enerhiya, baka raw pwedeng dito na lang sa non-technical systems laws ang tatanggalin, pati yung buwis na nakapatong pa dito. At suportado naman dito yung mga ahensya, yun nga lang, isang concern talaga nila para mas maging maayos yung magiging adjustment para sa lahat. Higpitan din daw yung pagbantay doon sa mga nagnanakaw ng kuryente, nagja-jumper, nagme-meter tamping o kaya naman dinadaya pagdating doon sa pagkonsumo nila ng kuryente. Dahil dito, makakatulong daw ang mga ito sa pagsusuporta sa industriya maging sa pagpapagaan naman sa gastusin ng mga consumer. Pero sa mga ngayon, nagpapatuloy pa yung pagdinig kaya maaaring may marinig pa tayong ibang suwestyon mula dito sa iba't ibang miyembro ng sektor. Yung pati ba yung mga ibang representatives ng mga malalaking power companies, nandyan ba sila at naging malinaw ba kung ano kaya yung posibleng tugon?
Tama, Ruth. Ang nais kasi ni Senator Tulfo, marinig lahat ng stakeholders o lahat ng may sabi tungkol sa issue na ito. Pero sa huli kasi nating narinig kanina, ang nakausap niya pala ay ang ERC, ang DOE, ang NEA. At nais niya ring marinig yung panig naman, lalong-lalo na nitong distribution utilities o itong mga kumpanya na sila talaga yung nagsasabing magkakaroon ng problema kung sakaling nga matatanggal itong lahat ng singilin nila pagdating sa systems loss. Kaya dalawa ang tinitingnan dito o tatlo. Technical lang ba? Non-technical lang ba? Pareho na ba? Kasi nga nagkaroon nga ng announcement itong si Pangulong Bongbong Marcos itong kanyang huling State of the Nation address na dapat tanggalin na itong systems loss charges sa mga lalong-lalo na sa mga ordinaryong Pilipino. Yan po ang Express Report ni Mobile Journal Mary Monreyes live mula sa Senado. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.